Hello, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novali Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ang Espiritu Santo lang ang nag-isang Espiritu at Diyos na siyang may gawa ng ating katawan at kaluluwa, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating purihin at sambahin sa ating puso, isipan, at kaluluwa ng buong lakas. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol kay Vice Ganda. Alam mo ba na Antikristo si Vice Ganda na di mo dapat iduluhin at tularan? Babasahan ko kayo ng talata dito sa magpapatotoo na siya magpapatotoo kung bakit ko ipapahayag na si Vice Ganda ay isang antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Sa unang Korinto, nasasaad dito sa Kabanata 6, versikulo 19 hanggang 20. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao, tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang nagsugo kay Kristo para magpakilala na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating purihin at sambahin sa ating puso at isipan. Siyang amang espiritual ng ating kaluluwa. Ang mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo na nanahan sa katawan niya. Kung kaya, sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Nasasaad din sa unang Korinto, Kabanata 6, versikulo 9 hanggang 10. Hindi nyo ba alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Gusto kong ibahagi sa inyo yung mga gawain ng mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo na siyang bumababoy doon sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung sa kanilang katawan. Nasasaad dito, huwag niyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o mandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito ay mga kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao. Dahil templo nga ng Espiritu Santo ang ating katawan. Gusto kong ibahagi sa inyo kung bakit ko sinabi na si Vice Ganda ay isang antikristo na di mo dapat iduluhin at tularan. Una sa lahat, si Vice Ganda ay bakla. Pumapato siya sa kapwa niya lalaki. Hindi niya pinanatiling sagradong tahanan ng Espiritu Santo yung kanyang katawan. Dahil nga sa mga makamundong bagay, sa kalaswaan at kamunduhan, at dinaya ni Vice Ganda ang kanyang sarili kung paano siya nilikha ng Diyos. Hindi niya tinanggap ang katotohanan. Namuhay siya sa kasinungalingan at pagkukunwari. Honestly, yung mga gawa ni Vice Ganda, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ay kasuklam-suklam sa kanya. At si Vice Ganda kaya yung sumikat ay sa panlalait niya sa kanyang kapwa. Which is yun yung mga nasasaad dito sa unang Korinto, sa talata ng Korinto, Kabanata 6 Kabanata 6, versikulo 9 hanggang 10, na huwag kang papatol sa
kapwa mo lalaki o kapwa mo babae, yung mga ngalunya, makikiapid, yung maging sakim, yung magnanakaw. Maraming mga kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo na yung iniibig kasi ng mga tao yung mga bagay dito sa mundo, hindi yung Espiritu Santo na nananahan sa katawan ng tao. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na si Kristo ay Mesiya ng Espiritu Santo. Si Kristo ay ang siyang sinugo ng Espiritu Santo para ipakilala ni Kristo ng Espiritu Santo ang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At tayong mga tao dapat sa Espiritu Santo lang tayo magpuri at umibig ang higit sa lahat. Sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang buhay ng tao ay nagmula sa Espiritu Santo. Ang ating katawan kapag wala ng Espiritu ay namamatay. Dahil ang Espiritu ng Panginoon ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na siyang dapat nating pahalagahan. Kung kaya si Kristo ay sinugo ng Diyos Ama para isalba ang kaluluwa ng mga tao na namatay gawa ng kasalanan. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan o walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Gawa ng kasalanan, ang mga tao ay nahiwalay sa Espiritu Santo dahil mas inibig nila ang kanilang sarili at namuhay sila na may kataasan at kayabangan sa Espiritu Santo. Hindi sila tumatanaw ng utang na loob sa Espiritu Santo kung kaya ang puso nila ay naging sa demonyo. Honestly, si Vice Ganda ay pinayag sa akin ng Espiritu Santo ay isang antikristo na lumalapastangan sa kanya. Dahil yung kanyang sagradong tahanan, yung templo ng Espiritu Santo, yung katawan ni Vice Ganda kasi, templo rin yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng katawan nating mga tao, hindi tayong mga tao. Tayong mga tao, wala tayong masasabing atin. Dahil yung ating katawan, sa Espiritu Santo yan, pag-aari yan ng Espiritu Santo. Yung ating kaluluwa, sa Kanya din nagmula yun. Ang kaluluwa ay ang siyang buhay at Espiritu na siyang tinanggap natin sa Espiritu Santo na kawangis ng Diyos Ama, kawangis ni Kristo. Dahil ang Diyos ay Espiritu at ang ating kaluluwa ay Espiritu rin. Ang ating kaluluwa ang siyang aalis sa ating katawan, ang siyang babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom, at ang Espiritu Santo ang siyang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Alam ng Espiritu Santo kung anong niloloob ng ating puso, kung tayo ay naging kaisa ni Kristo na naging tapat at nagpupuri sa Espiritu Santo, o naging demonyo ang tao sa Espiritu Santo dahil mas inibig nila ang kanilang sarili. Honestly, nasasaad dito sa talata din ni Juan, Kabanata 14, versikulo 7 hanggang 10. Sinabi ito ni Kristo, "Kung kilala ninyo ako, kilala nyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakilala at nakita nyo na siya." Sinabi ni Felipe sa kanya, "Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at sapat na iyon sa amin." Sumagot si Jesus, "Felipe, ang tagal na nating magkasama. Hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko." Ang katotohanan, ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Yung mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong Ama ni Kristo. At hindi si Kristo nagmula sa angka ni David. Kung kaya sinabi rin ni Kristo na bago pa man ipinanganak si Abraham ay ako na nga.
na siyang ikinagalit ng saling lahi ni Abraham, kung kaya si Kristo ay pinapako ng saling lahi ni Abraham sa krus. At dahil doon, nilapastangan nila ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo. Nung nakapako si Kristo sa krus, sinabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila naunawan ang kanilang ginagawa. Honestly, sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Honestly, si Kristo at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. At sinabi rin ni Kristo na siya at ang Ama ay isa dahil nga si Kristo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. At ang katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagsugo kay Kristo, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay kay Kristo. Ang Espiritu Santo rin ang bumuhay kay Kristo noong ikatlong araw. Dahil si Kristo ay siyang bugtong na anak ng Espiritu Santo. At ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Sinabi rin ni Kristo sa kanyang pag-alis noon bago pa siya umakyat sa langit ang kanyang Espiritu. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo na iiwanan niya ang Espiritu na siyang tutulong sa atin, na siyang magpapaalala ng lahat ng mga itinuro ni Kristo. Honestly, kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo kay Kristo at nakilala mo ng tuluyan kung sino ang Espiritu Santo sa buhay ni Kristo, makikilala mo rin kung sino yung amang espiritual ng iyong kaluluwa. Dahil yung Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan mo. Kaya sa Espiritu Santo ka magpupuri at katulad ni Kristo, ipakikilala mo ang Espiritu Santo na ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan sapagkat templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At sa talata ni Jeremias, nasasaad sa Kabanata 1, versikulo 5. Bago ka pa ipinagli at pinanganak, ay pinila kita upang maging propeta sa lahat ng bansa. Honestly, si Kristo, bago pa man siya ipinaglihi ni Birheng Maria at nabuo sa sinapupunan ni Birheng Maria, ang Espiritu Santo na ang bumuo kay Kristo sa katawan ni Birheng Maria, doon sa sinapupunan ni Birheng Maria. Si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo. Siya yung naging propeta ng Espiritu Santo para ipakilala ni Kristo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos. Nananahan sa katawan ng tao na dapat kilalanin ng tao at siyang purihin at sambahin. Honestly, ang mga bakla, ang mga bula, ang propeta, tumatawag din sila sa Diyos. Pero hindi nila kilala kung sino yung totoong Diyos na nagsugo kay Kristo, na siya ring iisang espiritu na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Honestly, ang mga bakla, namumuhay sila sa kasinungaling at pagkukunwari. Sinabi ni Kristo na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Honestly, ang mga tao na namumuhay sa kasinungaling at pagkukunwari, yung mga bulaang propeta, hindi sila naging kaisa ni Kristo ng Espiritu Santo ang kanilang sinasamba na Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Tumatawag sila sa Diyos pero ang kanilang sinasamba ay ang sinungaling na si Satanas na siyang dating anghel ng Espiritu Santo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Kasi si Satanas, gusto niyang siya yung kilalaning Diyos. Pero si Kristo, noong sinubok siya ng demonyo sa disyerto, basahin ko lang yung talata na tinukso si Kristo ng demonyo sa disyerto at nasasaad dito ang mga sinabi ng demonyong si Satanas. Ito yung naging conversation ni Jesus Christ at saka nung demonyong si Satanas. Tinukso ng diablo si Jesus. Nang magkagayon, pinatubayan ng banal na spirito si Jesus
sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Yung katawan kasi ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo eh. So si Kristo puspos ng karunungan mula sa Espiritu Santo na nasa katawan niya. Na sinubok si Kristo ng dyablo doon sa disyerto. Nang siya ay makapag-ayuno na ng 40 araw at 40 gabi, nagutom si Kristo. Lumapit ang manunukso sa kanya at sinabi, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong ito na maging tinapay." Sinabi ng demonyong si Satanas kay Kristo na, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos, itong bato gawin mong tinapay." Pero sumagot si Jesus, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Dahil ang ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo. Kaya tayo nagsasalita ay gawa ng Espiritu ng Espiritu Santo. Yung mga salita na lumalabas sa ating bibig, mula yun sa Espiritu ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kung kaya sinabi ni Kristo na ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang Espiritu ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Na dapat malaman ng buong sangkatuhan dito sa mundo para ang mga tao ay magbalik loob sa Espiritu Santo. Na ang ibigin nila ay ang Espiritu Santo at hindi yung mga nakikita ng mata dito sa lupa. Nang magkagayon, dinala si Kristo ng dyablo sa banal na lungsod. Pinatiyo siya at sa taluktok ng templo at sinabi ng dyablo sa kanya, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka sapagkat nasusulat, uutusan niya ang kaniyang mga anghel patungkol sa iyo. Bubuhatin ka at dadalhin ka ng kanilang mga kamay upang hindi tumama ang iyong paa sa bato." Dahil alam ni Kristo na ang kanyang katawan, nagmula yun sa laman. Ang nagbibigay ng buhay sa katawan ni Kristo ay ang Espiritu ng Panginoon. Yung kaluluwa ni Kristo at yung Espiritu Santo, yun yung buhay na nananahan doon sa katawan. Pisikal si Kristo, kung susundin niya si Satanas, mababalian siya kung siya mahuhulog kasi ang ating katawan ang mismong nasasaktan, hindi yung mismo ang ating kaluluwa. Pero kung sinunod ni Kristo yun, alam ni Kristo na kapag sinunod niya yun, si Satanas na lumundag siya sa ganong kataas na tore o ganong kataas na lugar, alam niya na magkakabali-bali ang mga parte ng kanyang katawan. So alam ni Kristo na ang nagbibigay ng buhay sa katawan niya ay ang Espiritu Santo. Alam ni Kristo na ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay ay hindi nagmula sa katawan. Hindi siya masasambot ng mga anghel, dahil ang mga anghel, espiritu na. Kaya, alam ni Kristo na yung pagsubok ni Satanas ay para testingin kung yung Espiritu ni Kristo ay naging tapat sa Espiritu Santo. At sinubok nga si Kristo ng dyablo at sinabi ni Kristo nung na yung nga pinalulundag si Kristo. Pero sinagot ni Kristo si Satanas at sinabi na, "Huwag mong subukin ang iyong Diyos." Ibig sabihin ni Kristo, yung Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na siyang totoong Diyos, na nag-iisang Diyos, huwag subukin ni Satanas. Dahil alam ni Kristo na si Satanas ay dating anghel ng Espiritu Santo, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na gusto ng demonyo si Satanas na mas nakahihigit pa siya sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo. Muli si Kristo dinala ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng paghahari sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nito. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Lahat ng mga bagay na iyon ay ibibigay ko sa iyo kung magpatira pa ka at sambahin ako."
Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanya, kay Satanas, "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Nang magkagayon, iniwan siya ng dyablo na narito dumating ang mga anghel at naglilingkod sa kanya. Hindi kayang lilangin ang demonyong si Satanas, si Kristo, dahil ang puso at isipan ni Kristo ay nakakonekta sa Espiritu ng Espiritu Santo. Kilala ni Kristo kung sino yung totoo niyang Ama. Ang siyang nagbibigay ng buhay sa sarili niya. Yung mga tao dito sa mundo, dahil hindi naman talaga natin makikita ang katotohanan kung hindi natin tatanggapin ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng kaalaman at karunungan kung bakit tayo umiiral dito sa mundo. Dahil ang Espiritu Santo ang may gawa ng ating buhay. Honestly, tinanggap ko ang katotohanan sa pagbabasa ko ng Biblia dahil tinawag ako ng Espiritu Santo rin na maging tagapagsalita niya para ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Para ipahayag ang katotohanan na yung mga turo at mga aral ni Kristo ay hindi nagmula kay Kristo, kundi sa Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo. Kung kaya sinabi ni Kristo ng kanyang mga aral at salita ay hindi nagmula sa kanya, kundi sa amang nasa kanya, na parating nga niyang kasama. Ang Espiritu Santo na parating kasama ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nanahan sa katawan ko. Kung kaya ako ay nagsasalita rin patungkol sa Espiritu Santo. Ipinapahayag ko ang katotohanan na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na dapat nating purihin at sambahin dahil siya yung simula at katapusan. Siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega na siyang may gawa ng buhay nating mga tao. Ay siya ring nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa ni Kristo nung si Kristo ay naririto pa sa lupa. Honestly, si Kristo ay buhay at kasama siya ng Espiritu Santo sa langit dahil si Kristo ay Espiritu na. Nagbalik na siya sa kaanyuan ng Espiritu. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya at tagapagsalita ni Kristo, ito yung naging mission ko. Ang magpahayag ng mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama. Para ipakilala na si Kristo lang ang tanging daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang ating kaluluwa ay muling ipanganak sa Espiritu at maging kapatid ni Kristo sa Espiritu kapag tinanggap natin sa puso natin ng Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin ay ang siyang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. Ang mga tao na ipinanganak na ang kanyang kaluluwa sa Espiritu ay mga bago ng nilalang ng Diyos Ama. Hindi na sila namumuhay sa nakikita ng mata, kundi doon sila namumuhay sa hindi nakikita ng mata. Yung Espiritu Santo, hindi mo kasi siya makikita ng mata ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng buhay sa tao. Yung mga bagong yung mga pinanganak sa Espiritu, muling pinanganak sa Espiritu, naglalakbay sila na may pagpapahalaga at pagmamahal sa Espiritu at katotohanan. Alam nila ang katotohanan na kaya sila umiiral dito sa mundo ay gawa ng Espiritu Santo na sa katawan nila. Ang Espiritu Santo ang buhay, liwanag at katotohanan na siyang pinagmula ni Kristo. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo rin ang nagbibigay ng buhay sa akin. Siya ang liwanag at buhay at katotohanan na pinagmula ng aking espiritu, ng aking kaluluwa. Kaya ako'y nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Honestly, si Vice Ganda, kung hindi yan magpapakalalaki, hindi siya tatayo na maglalakbay sa katotohanan kung paano siya nilikha ng Diyos. Honestly, yung mga paano transform ni Vice Ganda yung kanyang itsura. Kung paano siya nilikha ng Diyos na lalaki. Kung makikita nyo talaga yung itsura niya ngayon, malayong malayo na. Marami nang ginawang kasalanan si Vice Ganda sa Espiritu Santo.
yung utang ni Vice Ganda sa Espiritu Santo tambak na, umaapaw na. Honestly, si Vice Ganda, yung kanyang title, yung kanyang fame, pera, yung boyfriend niya niyang si Ayon Perez. Sa oras na bawiin ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan niya, mamamatay siya. Pero yung lahat ng meron siya dito sa mundo, yun yung magbubulig sa kanya sa impyerno. Dahil mas inibig niya yung mga bagay dito sa mundo kaysa sa Espiritu Santo na nasa katawan niya. At dito sa talata ng Juan, nasasaad din. Unang Juan, Kabanata 2, versikulo 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata at ng pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. At sa unang Juan, Kabanata 4, versikulo 4. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos na at napagtanggumpayanan ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Honestly, ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na siya rin isang Espiritu na nasa katawan ko, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, ay mas makapangyarihan kaysa sa mga kaluluwa ng tao na naririto sa sanlibutan. Katulad ni Vice Ganda, ang kanyang kaluluwa nagmula lang yan din sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng kanyang buhay. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay kay Vice Ganda. Si Vice Ganda walang power para talunin ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay niya. Anytime, anywhere, kayang bawiin ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram niya kay Vice Ganda. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Walang puwang sa langit ang kaluluwa ng mga bakla, ng mga tomboy, ng mga namumuhay sa pagkukunwari, katulad ni na Vice Ganda at saka ni Jake Cyrus. Yung mga tao na to, hindi nila kayang linlangin ng Espiritu Santo na nasa katawan nila. Ang buhay nating mga tao dito sa mundo ay may simula at katapusan. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para ipakilala ng Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ay ang siyang babalik para bawiin yung buhay na ipinahiram sa mga tao kung kaya ang tao ay mamamatay. At sa araw ng paghuhukom, ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Kilala ng Espiritu Santo kung sino yung naging anak niya at tapat sa Kanya, na naging kaisa ni Kristo na nagpupuri at sumasampalataya sa Kanya. Kilala ng Espiritu Santo kung sino yung mga Judas na tao dito sa mundo na lumalapastangan sa Kanya dahil mas iniibig nila ang kanilang sarili at ang kanilang pera. Honestly, sinabi din ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Honestly, si Vice Ganda, mas inibig niya yung kanyang sarili at ang pera. Pero hindi niya naunawaan na yung sarili niya na nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo at saka yung kanyang pera, wala yung kabuluhan. Sa oras na binawi na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa kanya. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, what is the benefit of gaining the richness from this world if it will lose your soul? Ibig sabihin, ano ang kabuluhan ng mga kayaman at karangyaan dito sa mundo kung ang kaluluwa mo naman ay mawawala ng halaga? Kasi nga, kapag ang mas inibig mo ang pera, ang karangyaan at ang sarili mo kaysa sa Espiritu Santo,
ang kaluluwa mo ay mamamatay gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo. Honestly ako, sa pagsasabi ko ng katotohanan, maraming mga tao ang nanlait sa akin na sinabihan ako ng ako daw ay nasisiraan ng bait, naloloka at nawawala sa sarili. Pero sa sarili ko, kinakaawaan ko yung mga tao na yon dahil hindi nila naintindihan na hindi naman ako ang una nilang sinabihan ng masasamang salita, kundi yung Espiritu Santo na tumawag sa akin na magsalita patungkol sa Kanya. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ay ang siyang totoong Diyos na nagsugo kay Kristo, na siya ring iisang Espiritu na nagbibigay ng buhay sa akin. Yung mga taong nanlait sa akin na sinabihan nila ako na may demonyo daw sa aking katawan, honestly, ang Espiritu Santo ay hindi demonyo. Ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa rin ng inyong katawan at kaluluwa. Ay ang siyang nagsugo kay Kristo. Narito na tayo sa huling panahon. Honestly, ang pagdating ng Espiritu Santo, anytime, kung gusto niyang umalis sa katawan ng tao at gusto ng Espiritu Santo bawiin ang buhay na pinahiram sa tao, mamamatay ang tao. Dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi tayo nabubuhay gawa ng pagkain, gawa ng pera, o ng damit. Kung kaya sinabi ni Kristo na wag mong isipin kung anong kakainin mo, anong susuotin mo, dahil ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang siyang buhay, na nagbibigay ng buhay sa atin. At bilang sa tinawag ng Espiritu Santo, sinabi anak ko ng Espiritu Santo na wag akong matakot, sapagkat parating nga niya ko siyang kasama. At siya yung mangangalaga sa akin, magpoprotekta sa akin. Kaya kahit anong paninira na sinabi sa akin ng mga tao noon, na ako daw ay nasisiraan ng bait, naloloka, sinasapian ng demonyo, ipinagpasa Diyos ko na lang yon. Sinurrender ko na yun sa Espiritu Santo na siya lang bahala. Pero sa patuloy kong pagbabasa ng Biblia, nasasaad din na sinabi ng Panginoon, vengeance is mine. So, hindi ako ang gaganti sa mga taong nanlait sa akin, nanirang puri sa akin, na siyang nagsabi na ako din may demonyo raw sa aking katawan. Hindi ako ang gaganti, kundi ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ko. Kapag namatay na tayong mga tao, kung anong itinanim mo dito sa lupa, yan din ang itinanim mo sa langit. So, kung anong itinanim mo dito sa lupa, yun din yung aanihin mo sa langit. Kung dito sa lupa, nagtanim ka ng puros kasamaan, kinalaban mo ang Espiritu Santo, nilapastangan mo ang Espiritu Santo, yung kapwa mo, siniraan mo ng siniraan, naging mapang-api ka, wala kang pagpapahalaga sa kaluluwa ng iyong kapwa. Doon sa kabilang buhay, kapag Espiritu ka na, lahat ng mga ginawa mong yun yung nasasaad dun sa aklat ng buhay. Na wala kang ginawang mabuti sa kapwa mo. Kaya, hindi mo kayang mahalin ng Diyos. Dahil hindi mo inibig ang iyong kapwa na nakikita mo, papaano mo maiibig yung Diyos na hindi mo nakikita. Honestly, ang katawan ng ating kapwa ay templo ng Espiritu Santo. Kapag inibig mo ang Espiritu Santo sa katawan ng iyong kapwa, alam ng Espiritu Santo na ang una mong pinahalagahan ay hindi yung kapwa mo, kundi siya. Kaya mo tinulungan yung taong yun ay dahil siya ang una mong sinamba, una mong tinulungan. Kaya sinabi ni Kristo, kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, ay siya rin ginawa mo sa akin. Dahil kung anong ginawa natin sa ating kapwa, ay siya rin ginawa natin sa Espiritu Santo na nasa ating kapwa. Kaya ako nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo at patungkol kay Kristo ay dahil gusto kong gisingin ang diwa nyo na ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay nananahan din sa katawan nating mga tao. Ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at sa buong sanlibutan. Ang mga bagay na ipinagkakaloob ng demonyong si Satanas, tulad ng mga karangya at kayamanan na sinasabi niya kay Kristo na
ibibigay niya lahat ito kay Kristo at magpatira pa lang si Kristo na sambahin ni Kristo si Satanas, ay nagmula talaga yun kay Satanas. Ang pera, karangyaan, fame, yung lahat na nakikita mo dito sa mundo, nagmula dito sa mundo, kay Satanas yun nanggaling. Yung nanggaling lang sa Espiritu Santo, yung ating kaluluwa. Yun yung ating buhay. Yun yung sinalba ni Kristo na para maligtas. Pero ang isang tao, hindi yan maliligtas kung hindi yan magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo. Hindi sila muling ipinanganak sa Espiritu. Dahil mas inibig nila yung karangyaan, ang yaman dito sa mundo, ang kanilang kaluluwa ay nahiwalay sa Espiritu Santo. Honestly, ang dapat nating pahalagahan ay ang ating kaluluwa. Hindi yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Dahil tayo, ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lang. Hiram lang natin ang buhay natin sa Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Dapat nating purihin, sambahin at ibigin ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ng higit sa lahat, sapagkat ang Espiritu Santo na parati nating kasama ang siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin at hindi ang mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Lilisan tayo dito sa mundo dahil ang ating kaluluwa ay hindi dito ang tahanan. Babalik yun sa Espiritu para humarap sa paghukom. Tayong mga tao na narito pa sa mundo at hindi pa umaalis ang Espiritu Santo sa katawan natin, kung tayo may ginawang kasalanan, kaya pa nating magbago dito. Kaya pa nating humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo dahil nananahampang ang Espiritu Santo sa ating katawan. Pero kapag ang Espiritu Santo ay umalis na sa ating katawan at ang ating kaluluwa ay bumalik na sa Espiritu para humarap sa paghukom, wala na ng chance ang kaluluwa ng tao na magsisi para humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo para itama ang kanyang mga mali. Dahil wala na ang kanyang kaluluwa sa katawan niya. Iniwan na niya. Kung kaya yung kaluluwa ng tao na yon, huhukuman ng Espiritu Santo para kung saan siya pupunta. Kung siya ay naging tapat sa Espiritu Santo, inibig niya ang Espiritu Santo na higit sa lahat, magiging kaisan siya ni Kristo sa toong nag-iisang iglesia ng Diyos at ang kanyang kaluluwa ay sa langit mapupunta. Pero ang kanyang kaluluwa ay naging mapagmataas, katulad din na Vice Ganda, na Jake Cyrus, kung sino-sino pang mga tao na mas umiibig sa karangyaan at yaman dito sa mundo. Honestly, ang kanilang kaluluwa ay sa impyerno mapupunta. Maraming kaluluwa ang pumupunta sa impyerno dahil kinakalaban nila ang Espiritu Santo. Naging mapagmataas at mayabang sila sa Espiritu Santo. Hindi sila natutong tumanaw ng utang na loob sa Espiritu Santo, bagkus ay akala nila sa sarili nila dahil nabubuhay sila dito sa mundo, mas makapangyarihan pa sila sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may hawak ng buhay nila. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang layunin at mission ko, kung bakit ko ito nagawa itong aklat na to sa tulong ng Espiritu Santo, ay para gisingin ang diwa ng bawat tao. Nakilalanin ng Espiritu Santo na nasa katawan ng bawat tao, ang siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ay siyang babalik para bawiin yung buhay na ipinahiram sa tao, ay siya ring maghuhukom sa huling panahon. At kung hindi ka naging kaisa ni Kristo, na naging tapat na nagpupurit sumasampalataya sa Espiritu Santo, hindi ka maliligtas. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Panginoon ang sumamba ka sa mga rebulto. Nasasaad sa Levitico, Kabanata 26, versikulo 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos nyo. At sa Exodus, Kabanata 20, versikulo 4, nasasaad, huwag kang gagawa ng mga imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Sa Exodus, Kabanata 20, versikulo 3,
Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At sa unang Korinto, Kabanata 10, versikulo 14. Kaya nga mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Honestly, sinabi rin ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami nga ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Sa talata ng Mateo, Kabanata 23, versikulo 9. Huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan na bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at banal na ama. Hindi yung mga pare at Santo Papa ng Romano Katoliko na sumasamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Ang Espiritu Santo lang ang dapat nating kilalanin at purihin at sambahin na ating Diyos na amang espiritual na parati nating kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa ating sarili para ang ating kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, totoong may langit at impyerno. Ang langit ay ang lugar ng mga kaluluwa na pinabanal ng Espiritu Santo na naging anak ng Espiritu Santo. Ang kanilang kaluluwa ay umiibig at nagpupuri sa Espiritu Santo at kinikilala nila ng Espiritu Santo na nasa kanilang katawan ang totoo nilang amang espiritual. Yung mga bulaang propeta dito sa mundo na idiniidolo ang kanilang sarili na silang tawaging Father dito sa mundo, mga antikristo yun na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Yung mga pari na to, sila yung mga ahas sa talakdan na nanlilinlang ng kaluluwa ng mga tao para maligaw ng landas na huwag magpuri at sumampalataya sa Espiritu Santo. Bagkus ay sila yung iduluhin na tawaging amang espiritual dito sa mundo. Honestly, itong mga pari na to, yung Santo Papa ng Romano Katoliko, at kung sino-sino pang mga bulaang propeta dito na itinataas ang pangalan ng kanilang relihiyon sa halip na ang pangalan ng Espiritu Santo ang kanilang itaas, na dapat purihin at kilalanin at sambahin na siyang nag-iisang amang espiritual at Diyos. Yung mga bulaang propeta na to, honestly, wala silang puwang sa langit. Maraming kaluluwa ang pumupunta sa impyerno dahil maraming mga tao ay namuhay na mas umiibig sa kanilang sarili at sa pera. Talaga sinasabi ko sa inyo, walang puwang sa langit ang kaluluwa ng mga taong lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang naging layunin ko ay para hulihin ang kaluluwa ng bawat tao na magsisi na kayo, tumalikod kayo sa paggawa ng masama. At ibigin ninyo ang Espiritu Santo na nasa katawan nyo habang ang Espiritu Santo ay nananahan pa sa katawan nyo. Dahil honestly, kapag lumisan na tayo dito sa mundo, ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa ating kaluluwa. At kung hindi natin kinilala ang Espiritu Santo na siyang ating Diyos Ama, na siyang amang espiritual ng ating kaluluwa, itatakwil din tayo ng Espiritu Santo. Hindi niya tayo kikilalanin na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!